Sa ibang balita, halos isang buwan matapos masunog ang Navotas landfill, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyan ng pagkakaapula ng sunog. Naisakatuparan ito sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na inatasan na rin ng Pangulo na magsagawa ng 27 o 24/7 monitoring sa landfill. Si Graciela Corazon para sa balita. Tuluyan nang naapula ang sunog sa bahagi ng Navotas Sanitary Landfill matapos itong i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong linggo. Tumagal ng ilang linggo ang walang tigil na operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang tuluyan ng maapula ang sunog at matigil na ang nakakasulasok na usok mula sa Navotas Landfill. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., upang mapigilan ang paglala ng sitwasyon at masiguro ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa mga karatig na komunidad, nakipagtulungan na ang mga local government units or LGUs, Bureau of Fire Protection or BFP, environmental teams, Department of Public Works and Highways or DPWH, Department of Transportation or DOTR at iba pang ahensya kasama na ang mga pribadong sektor tulad ng San Miguel Corporation, Prime Infra at SM Prime. Kalakip nito, tumulong na rin sa pag-apula ang Japanese government upang magbigay ng karagdagang suporta at technical assistance. Bagamat naapula na ang sunog, inatasan pa rin ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na magsagawa ng 24/7 monitoring sa lugar, kabilang na ang air at water quality testing, thermal scanning upang matiyak na walang matitirang hotspot, maging ang health monitoring para sa mga residenteng naapektuhan pati na rin ang mga responders na tumurong upang maapula ang sunog. Samantala, matapos ang pagkakaanunsyo na tuluyan ng naapula ang sunog sa landfill, muli naman itong binisita ni Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon para sa patuloy na monitoring at pagpapatupad ng post-disaster intervention ng pamahalaan. Layunin ng inspeksyon na matiyak na hindi na mauulit pa ang mapinsalang sunog na nakaapekto sa mga residente ng Navotas at mga karatig lungsod at lalawigan. Kasama ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon sina Ambassador of Japan of the Philippines, Enzo Gazuya, Department of Environment and Natural Resources or DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, Department of Transportation or DOTR Secretary Giovanni Lopez, Metropolitan Manila Development Authority or MMDA General Manager Nicolas Torre III, Navotas City Mayor John Ray Tiangco, at San Miguel Corporation CEO Ramon Ang. Matatandaan na nagsimula ang sunog sa bahagi ng Navotas Sanitary Landfill noong gabi ng April 10. Isa sa mga tinitignan na naging sanhi ng sunog ay ang methane gas na naipon sa ilalim ng nabubulok na basura. Dahil sa mainit na panahon at hangin, mabilis na kumalat ang apoy. Nagdulot ito ng makapal at nakakasulasok na usok na nakaapekto sa kalidad ng hangin sa Navotas, Malabon, Obando at mga karatig lugar nito. Upang maapula agad ang sunog, nagsagawa ng pansamantalang access road ang DPWH upang makapasok ang mga heavy equipments tulad ng backhoe, bulldozer at dredger na makatutulong upang mabilis na maaksyonan ang naturang insidente. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.